Buenas noches, damas y caballeros. Ayan, headline news. Diyan sa Menjola, na pasukan at naransak yung lobby at yung ibang floors ng Sogo Hotel at nawalan ng maraming kondom at Viagra. Kaya kayo mga taga Manila, mga kababaihan, mag-ingat kayo kasi ang daming mga mga ah, street children na tumatakbo dyan na may armed with Viagra. So baka tumaas tumaas yung rape cases dyan. Hindi, biro lang yun. Ay, masyado kasi seryoso. Seryoso tayo sa mga balita natin. Alam nyo, minsan na may nagagalit. Masyado daw tayo berde ang pag-iisip ni Bat. Alam nyo, pagbigyan nyo na lang ako, pagpasensyahan nyo na lang ako. Kung hindi tayo humanap ng kahit small a little bit of humor into the very serious news na didiscuss natin dito, dalawa lang mangyari, either maloko si VAT or mamamatay na lang tayo sa heart attack sa galit. That's why whenever there is a chance for me to look at the funny side of the news, ginagawa natin yun. Tulad ito. So marami mga armed and dangerous na mga kabataan dyan na nakapagnakaw ng mga ano pa to, yung mga garapon na mga kondom at saka ng mga Viagra. Kaya better be careful, ha. Kuan rin yan, delikado rin mga yan, ha. They're armed and dangerous. So yan, isa nga sa mga Sogo Hotel, nakakatuwa kasi kung mga Nepalese at saka mga Indonesians tinitira yung mga pasilidad ng gobyerno at saka yung mga bahay ng mga korap na politiko, dito sa atin tinira yung Sogo. Yung Sogo tinira at niransak. So iba talaga. Paano kasi makahaya mga yan, mga bayaran ng mga ralista yan na binayaran ng mga kwanyan, mga mga rugby boys na binayaran para manggulo lang sa peaceful rally ngayon. Pero on the serious side, well, pwede natin sabihin the biggest loser in this very successful, the winners are the organizers. Kasi hindi sila nanggulo, hindi sila they kept the rally, the whole rally, the one in Luneta and the one in Edsa Shrine peaceful. Ang biggest loser ay yun ang gulo. Yun mga bayaran ng mga rugby boys dyan sa Manila. At pati yung mga DDS na nagrally pero nilangaw yung rally nila. Sila Jeffrey Celis, sila Topacio. Sila ang biggest loser kasi ngayon na-realize nila na wala na pala. Hindi pala dahil galit ang tao sa korupsyon, galit rin sila kay President Bongbong Marcos. Galit rin sila kasi hinayaan ito ni Presidente mangyari for the last 3 years. Pero galit sila sa mga korap, galit rin sila sa wala nagawa si President Bongbong Marcos para pigilin yung panggigigil ng pinsan niya, si Romualdez, para magnakaw ng pera ng taong bayan. Pero galit rin ang mga tao sa mga DDS. Kasi doon sa Duterte administration nagsimula itong mga ghost projects. Doon yumaman ang sila mga diskaya at yung mga wawa builders at iba pa mga contractor, centerways builders na BFF ni
Senator Joel Villanueva at doon rin sa Duterte administration na promote si Henry Alcantara as district engineer by Mark Villar, the former secretary Mark Villar. So alam ng tao yan, kaya biggest loser rin si Sara. Dito niya nakita, akala nila dahil lang magpapadala sila ng mga nagrarally doon sa magdadala sila ng mga maisog nila, makickstart na yung revolusyon o kaya yung tao mag-switch side na sa kanila. Binunga sila sinugod nga sila ng mga ibang mga rallyista na peaceful man ng mga rallyista So nagalit rin sa mga panawagan nila for Marcos to resign or to step down. So sila ang biggest loser. The reality is, puwera doon sa iilan na ng lugar sa Mindanao na bulag pa rin yung mga tao, their support from the Filipino people are losing by the day. Naubusan sila ng suporta hanggang paliit na lang ito. Tingnan nyo, 20 lang bayaran na yun, pero mga 20 lang ang sumipot kanina sa rally nila Jeffrey Celis. So wala na, there is a spent political force na, wala na. Lalo na yung nakikita ng mga tao yung katiwalian. So sila ang biggest loser dito kasi akala nila they can hijack the rally to turn it against Marcos. Hindi. People parang ang tao galit sa corrupt pero hindi rin necessarily supporting President Bongbong Marcos and hindi necessarily supporting Duterte. Galit lang sila sa lahat ng corrupt. Yun ang maganda. That is true love for country lang, hindi love for politiko. Nakita nyo, pati si Chavit nabu. At sinigawan ng PI kung ano-ano pa. So yan ang maganda nangyari kanina. Pero sige, balik tayo dito sa raid ng Sogo, as reported by Brigada News. At ano ba nawala dito? Puwera sa mga Viagra at condom. Panoorin natin to. Mga kabrigada, magandang gabi. Nandito ako sa may Recto Avenue at niransak ng ilang mga kabataan itong Hotel Sogo. Yan ang sitwasyon dito. Kwan talaga. Siraan salamin. Sirang-sira yung mga salamin, sirang-sira yung lobby, Basag na salamin. basag yung mga salamin, Nandito ang mga pulis. nawala yung mga computer, mga condom. Sogo Hotel dito sa Recto Avenue dahil niransak ito ng ilang mga kabataan kanina pa nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad na nag-check-in dito yung mga Pasensya na, baka mahina ang audio Mahina ang audio. Sandali. hindi pa natin alam kung mayroon ding nakuha sa loob. Ayan. Grabe sa loob yan. Kuya, doon sa narinig na putok kanina, ano yun? Ano po yun, yung mga ginagamit po nilang improvise na pampasabog. Improvise sa pampasabog. Yung mga nagrarally. Okay. Mga kabrigada, magandang gabi. Nandito ako sa Recto Avenue ni Ransak. Itong Sogo Hotel, no? Yung narinig na putok kanina, ito daw yung mga improvise sa pampasabog na binato ng mga
drill, kundi improvised na pampasabog. Yun po yung narinig daw na putok. Actually, kanina pa natin naririnig yun sa kabuuan ng programa dito sa Menjola hanggang kaninang hapon. Okay, yan ang report ng Brigada News kanina lang. So dahil diyan nagalit rin yung taong bayan sa mga Duterte kasi yun nga gaano sila gusto nila to turn the narrative around imbes ilabas na guilty sila sa mga flood control anomalies rin at saka sa ibang katiwalian. Nakita nyo naman yung bumagsak na Isabela Bridge, more than 1 billion rin yun, mga 1.2 billion rin yun. So equally guilty rin sila dito. At dito kahit gumamit pa sila ng mga grupo na para manggulo lang, still hindi sila pinatulan ng pulis kaya wala, limited ang naaresto pa yung mga kabataan ginamit nila. So talagang semplang na naman, bokya na naman sa effort nila to destabilize the Marcos administration at yung mas lalo sila nawala ng goodwill sa taong bayan. So tomorrow we will give you more update dito and hanggang dito lang muna tayo. We just want to help warn the public para mag-ingat sa mga kabataan running wild, armed and dangerous na either high sa drugs or high sa mga Viagra at dala-dalang kondom. So hanggang dito na muna tayo. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.